Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Bandera Reports Afternoon Edition. Balitaan sa Radyo Bandera, Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Labing-labing ng magkasintahan nawi sa krimen, babae tinadtad ng saksak sa bayan ng Parang Maguindanao del Sur. 20 anyos na lalaki arestado sa drug bypass operation sa Cotabato City. Top 10 regional most wanted person na may kinakaharap na kasong arson arestado ng kapulisan sa Lanao del Sur. Negosyante arestado sa kalakaran ng ilegal na droga sa Midsayap, Cotabato. 34 pesos na kilo ng bigas, aginaldo ng Maguindanao del Sur Co-op sa mga nasasakupan. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang gabi mga kabandera. Araw po tayo ngayon ng Miyerkules, ika-5 sa buwan ng Marso 2025. Napapakinggan sa inyong mga radyo sa 105.3 DXJNFM at napapanood live na live sa inyong mga telebisyon sa Channel 4 at 33 ng Maguindanao Sky Cable at napapanood live sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Herberola at ito ang Bandera News TV Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa detalye ng ating mga balita. Wala ng buhay ang isang babae nang matagpuan sa loob ng isang lodging house sa Parang Maguindanao del Norte nitong araw ng Martes, ika-4 sa buwan ng Marso. Ayon sa ulat, nag-check-in sa nasabing lodging house ang biktima kasama ang di pa tukoy na lalaki at makalipas ang ilang oras ay lumabas na ang lalaki na duguan ang kamay at paa at dali-daling tumakas sa hindi pa tukoy na direksyon. Dahil rito, agad namang pinasok ng mga tauhan ng lodging house ang nasabing kwarto at natuklasan na ang babae na kasama nito na pumasok ay wala ng buhay at nakahubot-hubad. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng kapulisan ang pagkakakilanlan at kung ano ang motibo sa krimen. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, 20 anyos na lalaki tiklop sa ikinisang drug bypass operation ng Cotabato City PNP sa pagtutok ni Raisa Kamid. Kabanderang Raisa, ibandera mo. Bandera Live Report. Isang 20 anyos na estudyante ang timbog sa ikinasang drug bypass operation ng Cotabato City Police Station 2 katuwang ang PIDEA Barma. Sa report mula sa PNP, kinilala ang sospek na si alias Afdal, 20 anyos na residente ng Malagapa Street, Barangay Rosarites 10, Cotabato City. Nakuha sa posisyon ng sospek ang isang piraso ng heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng iligal na droga. Sa ngayon, nasa kustodiya na ito ng Cotabato City Police Station 2 para sa disposisyon at tamang dokumentasyon. Mula dito sa Bandera News TV Cotabato, Raisa Kamid, Basta Balita. Ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition.
Samantala sa iba pang mga usapin, kumpiskado ng otoridad ang hinihinalaang shabu at improvised na baril sa isinagawang operasyon sa Purok 9 Barangay Dungo sa Tulunan, Cotabato nitong ikatlo sa buwan ng Marso. Sa bisa ng warrant o search warrant, hinalughog na mga operatiba ang tirahan ng target person na kinilalang si alias Tox, 40 taong gulang, may asawa at residente ng nasabing barangay. Dahil dito, nasamsam ang 8 piraso ng heat sealed transparent plastic sachet na hinihinalang naglalaman ng shabu na may timbang na 3.5 na gramo at nakuha rin ang isang improvised 12-gauge shotgun pistol na walang serial number at 3 bala ng nasabing baril. Inaresto si Tox at ipinaliwanag sa kanya ang kanyang mga karapatang pantao sa wikang naiintindihan nito alinsunod sa Miranda rights at anti-torture law. Dinala rin siya sa Rural Health Unit Tulunan para sa medikal na pagsusuri bago pansamantalang ipasok sa custodial facility ng Tulunan MPS. Inihahanda na ang kasong isasampa o mahaharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at ang Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nananawagan ang kapulisan sa publiko na patuloy na makipagtulungan sa mga otoridad sa pagsugpo ng iligal na droga at pagpapairal ng kapayapaan sa komunidad. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa lalawigan naman ng Lanao del Sur, top 10 regional most wanted person na may kinakaharap na kasong arson, arestado ng kapulisan sa pagtutok ni Raisa Kamid. Kabanderang Raisa, i-bandera mo. Bandera Live Report. Arestado ng CIDG ang top 10 regional most wanted person ng Police Regional Office BARM o ang high-profile fugitive na kinilalang si alias Insik sa Barangay Rugero, Bubong, Lanao del Sur. Si alias Insik ay may kinakaharap na kasong arson na matagal nang pinaghahanap ng otoridad. Naaresto ang suspect sa pinagsanib na persa ng CIDG BARM, Lanao del Sur Police Provincial Office at Bubong MPS sa bisa ng warrant of arrest laban sa kasong arson, criminal case number 9948-2024 na walang inirekomendang piyansa. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ito ng CIDG Lanao del Sur Provincial Field Unit para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula dito sa Bandera News TV Cotabato, Raisa Kamid, Basta Balita. I-bandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, inaresto ng mga otoridad ang isang negosyante sa Purok 3, Barangay Poblasyon sa Midsayap, Cotabato matapos ipatupad ang search warrant para sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nitong Marso. Kinilalang suspect na si alias Bobong, 34 na taong gulang at residente ng nasabing lugar. Pinangunahan ni Police Colonel Lieutenant Arniel Cagod Melacotones, ang hepe ng Midsayap Municipal Police Station, ang operasyon kasama ang mga operatiba mula sa Cotabato Police Provincial Office at Police Regional Office 12. Sa isinagawang paghahalughog, nakumpiska ang nasa 4,704 na gramo ng hinihinalaang shabu na may halagang 31,987 at iba pang mga drug paraphernalia tulad ng improvised glass tutor, digital weighing scale, glass test tubes at cellphone. Samantala, matagumpay ring naligtas ng kapulisan ang isang minor de edad na natagpuan sa loob ng bahay ng suspect. Siya agad naman ay inilagay sa pangangalaga ng Women's and Children's Protection Desk. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 11 at 12 ng Republic Act 9165. Ayon sa mga nakuhang ebidensya, patuloy ang pinaigting na operasyon ng kapulisan at hinihikayat ito ang publiko na makipagtulungan at magbigay ng impormasyon sa mga illegal na gawain sa inyong mga komunidad. Bandera Reports Afternoon Edition.
Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa selebrasyon ng Ramadan, tampok ngayon ang 34 pesos na kilo ng bigas sa Maguindanao del Sur sa pangunguna ng Maguindanao Co-op. Upang suportahan ang komunidad sa panahon ng banal na buwan ng Ramadan, nagsimulang magbenta kamakailan na abot kayang bigas ang Al-Rahman Farmers Multipurpose Cooperative sa kanilang mga miyembro at komunidad sa halagang 34 pesos kada kilo. Sa pangunguna ni Chairman of Board of Directors Benjamin K. Abdul Mauti, malaking tipid ang nasabing inisyatibo na mas mura kumpara sa mga presyo sa merkado na umaabot sa 42 pesos hanggang 50 pesos o 52 pesos kada kilo. Bukod sa bigas, nagbebenta rin ang kooperatiba ng mga gulay. Sa ilalim ng pamumuno ni Cooperative Manager Rahib Mamaluba, patuloy na pinapataas ng Al-Rahman Farmers MPC ang produksyon na umaabot sa ani na higit nasa 9 na tonelada kada ektarya, higit sa pambansang average na 4.51 na tonelada. Ang pagsisikap na ito ay bahagi ng Bigasang Bangsamoro Magsasaka o BBM Rice Project na inilunsad ng Al-Rahman MPC noong November 2023 sa suporta ng 601 BD 3133 Infantry Battalion at ng mga law enforcement unit at ni MP Teng Ambulito at ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Layo ng BBM Rice Project na mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagsasama ng mga pinahusay na produksyon na may mataas na presyo ng palay at abot kayang bigas. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang kabuuan ng mga balita na aming nakalap mula dito sa News Center sa Bandera News TV Cotabato ngayong araw ng Miyerkules 5 sa buwan ng Marso. Sa ngalan ng aming Presidente Estrelita Juliano, sa aming Station Manager Jasper Acosta, Field Reporters, Cameraman at Technical Team. Ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Heberola para sa pinaka-respetado sa news and current affairs. Bandera News Philippines, basta balita. Ibandera mo. 105.3 Radio Bandera Cotabato City. Pinakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahay.